Ayun, so ano na tayo, no? Module 2 na tayo. So, yung ano, yung result ng exam natin, next week na lang i-release na. So, next week pa ako eh. Ayun, so ano pala tawag dito? Hindi kasi lahat may still design, no? I mean, yung still like na C136, no? Supposedly, parallel ba dapat to? O hindi? Hindi, no? Pero dapat nakapag-still like ka muna bago to. Okay, ayan. So, kailan ba to? I mean, after ba dapat ito take? Ano ba yung normal na ano ito? Or 1 year after dapat? Ano ba to sa curriculum nyo? Third term yung still like. Ito third term. Yung still lecture ay sa curriculum. Sabay, simultaneous dapat i-take. So, correct, sir. Pero yung sa curriculum, sabay silang ano. Oo. Bali ano, kumbaga kung regular term to, dapat kasabay siya ng still like. Okay. Ibig sabihin pala, yung last term na third term, yung iba nakapag-take na kasabay, kumbaga sabay si 136 sa 163-3 na. Okay, gets. Ayun, kasi yun nga, meron kasing iba na baka matagal na nag-take ng 136 tapos ngayon lang hinahabol to. O kaya yung iba naman hindi pa nagte-take ng 136, no? So kapag ka mga ganong cases, ginagawa ko kasi itong dinidiscuss natin parallel do sa dinidiscuss namin. So kung ano ka, kung kasama ka doon sa still leg ko, medyo mas madali kasi ano na eh, kumbaga parallel siya eh. Dinidiscuss naman natin yun. Pati yung mga concepts nandoon. So, ano naman eh, tawag dito. If gusto mong i-check, meron kaming mga uploaded na public naman yung ano yung mga lecture sa CE136. So, kung gusto mong maki-review sa 136 na ano still pwede kang mag-refer doon. Okay, kasi parang supposedly dito kasi more on application and design process. Sa 136 doon dinidiscuss yung detail. Nung tinitingnan ko kasi ano, yung coverage niya, medyo madami siya, no? Which is, parang ang hirap i-discuss. Ito sample, kaya ano to eh, kay Sir Kelvin. No? So, medyo madami siyang topics na parang hindi mo siya kayang gawin na ano na stand alone parang ganun kailangan meron ka ng prior knowledge no which is ano parang it should be compensated nung ano nung tawag dito nung still lecture mo. Okay, so if ever na ano na nahihirapan, no, nahihirapan mag-catch up kasi ang nangyayari dito medyo ano na eh, medyo chapsuy na dito eh. Medyo hindi na dinidetail masyado kasi supposedly parang ano to eh. Kumbaga add-on na lang to eh. Nakuha nyo. Kumbaga yung main lecture dapat nandoon sa 136, no. So dito medyo ano tayo, medyo mas summarize na. Okay, so kapag ka nahihirapan, magpa-consult na lang, no, especially kung ano, kung nagto-take ka nito na wala ka pang still exam. So, yun lang, no? Kasi baka mamaya nahihirapan ka, no? Tapos, hindi ka masyado makasabay kasi wala ka namang still lecture, eh, nandun yung mga concepts. Okay? So, anyway, so, yun lang, no? Reminder lang. Tapos, ano pa ba? And again, ang ginagawa natin dito is that i-apply natin dito yung na-discuss nyo na sa still lec, no? Or yung na-discuss natin para doon sa mga student ko sa still lecture. Okay, ang gagawin lang natin dito, ang approach is yung design approach, no? Kasi sa still lecture, ang ginagawa natin, kinukuha natin yung capacity. Dito naman is usually ang item is given tayo ng loading, then we determine kung ano yung magiging section na magiging adequate para doon. So dito meron lang parang mga extra steps na suggestion lang naman na pwede mong gawin para mas mabilis mo makuha yung adequate size, no, kung sakali na nagma-manual calculation ka. Okay, bakit ganun sabi natin? Kasi sa actual, 'di ba? Kapag kasarili mo ng project, no, kunyari magde-design ka, hindi mo naman gagawin tong mga ni-discuss natin na kamamaya meron ditong sample sa compression members, meron doon suggestion na mag-i-initial ka ng FCR na ganito, tapos titingnan mo kung kumbaga yun yung magiging initial size mo, parang ganun. Tapos tignan mo kung mag-workable. Kung hindi, upsize ka ng konti, parang ganun. Kumbaga, meron siyang suggestion kung paano mo mapadali para hindi ka, 'di ba, sa dami ng sections, yeah, hindi ka nanghuhula randomly. Parang at least meron kang parang initial number na kapag nag-try ka doon, probably in 2 or 3 tries makukuha mo yung tamang sagot, parang ganun.
Okay, so suggestion siya, pero in actual, okay, ang ginagawa natin, 'di ba, usually gagamit ng software kasi mas ano mas wholesome yung yung analysis nun. So ang nangyayari, doon, 'di ba, try ka na try, 'di ba? So kapag may model ka na, babaguhin mo lang yung size, then ira-run mo yung analysis, then bagong check na niya automatic yung capacities. Pag hindi workable, upsize mo na naman, gano'n lang, paulit-ulit lang, pindot ka lang na pindot. Okay? Bakit pa natin 'to pinag-aaralan kung pipindot-pindot ka lang pala sa actual, 'di ba? Pinag-aaralan natin siya kasi kailangan mo maintindihan yung behavior. Okay? Kasi yung behavior nung structure, 'di ba, yung way kung paano natin kina-calculate yung capacity, yun yung magtuturo sa'yo nung kung ano yung puwede mong galawin dun sa model mo para pumasa siya. Halimbawa, meron kang section, 'di ba? Section, sabi natin, meron kang halimbawa beams, steel beam, 'no? Tapos nagfe-fail siya, ang taas ng DCR niya, 'no, pero hindi ka na puwedeng magtaas ng size. Anong puwede nating gawin? 'Di ba, sabi mo ang capacity ng beam depende sa unbraced length, 'di ba? So kahit same size yung beam mo, kung magdadagdag ka support laterally, eh di anong mangyayari nun? Lalaki yung capacity niya kahit hindi mo lakihan yung section. Naalala niyo yung gano'ng idea? 'Di ba? Meron dong LB, nagbabago ang capacity kapag binabago mo yung LB. So imbis na baguhin mo yung size, baguhin mo yung unbraced length. Maglagay ka ng mga kunyari kung ito yung beam mo sa plan view, maglagay ka ng mga intermediate support, 'di ba? So i-connect mo siya ng maliliit na steel members na ang purpose hindi mag-carry ng load. Ang purpose niya ma-brace yung mga compression areas. 'Di ba? Kung kapag naiintindihan mo yung idea, 'di ba, makakapag-decide ka ng tama, ma-optimize mo yung design mo na without having to increase the sizes, mga ganyan. No, kumbaga kaya mong i-manipulate, no? Kaya mo i-manipulate yung magiging result. Okay? So yun yung idea na kung ba't natin ginagawa ito, no? Ba't kailangan nating aralin 'to. Okay? Yeah, so um start tayo na. So lecture 9 is design automation. Ito, ang idea dito is that i-discuss natin kung ano yung usually ginagawa sa field, ganun. O paano natin, yung medyo makabago na 'to, yung nilagay ni sir dito. Okay, so ano yung design automation? Sabi dito, it is the process of automating the labor-intensive parts of the structural engineering design process such as modeling, analysis, design optimization, and detailing. No, so dito sa design automation, actually medyo bago siya, no? Kasi dati, 'di ba, in the previous years, paano mo siya gagawin? Kunyari, meron ka architectural plan, model mo yung proposed na structural system. Lalagay ka ng column, beam, mga ganyan. Okay? Pero ngayon actually na sila, no, nagde-develop na sila ng mga program na bukod sa kayang mag-model, ang ginagawa nag-o-automate na siya, na meron na siyang suggested na mga sizes. Kasi usually yung mga sizes manggagaling yan sa sa previous experiences mo. For example, bahay, 'di ba? Kunyari, nakapag-design ka na dati ng 3-story na ang column mo 250 by 400, 'di ba? Sa next project mo, yun na rin magiging starting point mo, 'di ba? Tapos titingnan mo na lang kung workable siya or hindi. No, ganun yung nangyayari doon sa system natin. Okay. Ngayon, ang ginagawa nila, nagde-develop na sila ng mga mas advanced na procedures, no. Doon sa previous company na pinanggalingan ko, okay, before ako mag-resign, parang isa doon sa mga major project nila is yung development ng AI, na ang gagawin is kunyari magbigay ng initial plano ng architectural. Yung AI na yung gagawa ng initial framing, tapos initial sizing, tapos iterate na lang. Yung mga gano'n, no. So yung AI hindi na siya mapipigilan, no. Sobrang laki na ng application niya sa lahat ng bagay, 'no? Kahit sa structural engineering, 'no, gano'n na rin yung ginagawa, 'no? So yun na yung mga medyo dine-develop. Okay, so yung AI, yung automation, design automation is nasa early stages pa lang. So karamihan hindi pa fully yun yung ginagamit, no? Pero someday siguro 10 years from now, mostly gano'n na. Okay, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kailangan ng engineer na magde-design. Okay, kasi in the end, 'di ba, ang magsasabi kung tama or hindi yung design is kung sino yung engineer na nandoon. Okay, sabi dito, engineers have been using computers to automate the analysis of a structure via FEM software packages for decades, no? But now we're looking at automating even more components of the process. Okay, dati kasi ang automation na ginagawa natin, 'di ba? Nung unang panahon before the computers, paano nila ginagawa 'yun, 'di ba? Pag nagda-drafting sila, mano-manong drawing, 'di ba? Yung calculation nila mano-mano din lahat 'yun. Tapos na-develop yung mga computer softwares, 'di ba? Nandiyan si STAAD, si ETABS, 'di ba? Si MIDAS, si RISA.
Okay, ang ginagawa natin ngayon, imo-modelan natin yung mga stick model, tapos gagawin natin, lalagyan natin ng loading, i-analyze natin. Isang pindot mo, makukuha mo yung mga forces, yung mga moments, yung mga shears, no? Ang mangyayari nun, mag-iiba-iba na lang yun dun sa, mag-iiba-iba siya ng transfer ng forces, ng moments, depende kung paano mo sinet-up yung mga properties niya, kung saan mo nilagay mga releases, mga ganyan, and other information, 'di ba? Kung paano mo nilagay yung yung supports, ano bang inassume mo, pin support, fixed support, 'di ba? Syempre, depende sa assumption mo, dapat i-detail mo properly. Okay, so yun yung automation na currently, yun hanggang doon sa level na yun, yung usual na meron tayo. Okay, sabi nga natin, 'di ba, in the future, sigurado magkakaroon ng ng mga inputs diyan yung AI, which is yun nga, nasa early stages ngayon, no? Ginagawa ng mga ng mga leading engineering firms is nag-i-integrate na sila ng AI para ang mangyari, hindi na tayo parang alam mo yun, parang bulag doon sa initial na design. Kumbaga pagka-layout nung pagka-layout ng tawag dito, pagka-layout nung architectural plan, meron na tayong structural plan na medyo malapit sa katotohanan yung sizes based doon sa previous na mga sa mga previous projects natin, finifeed yan eh. Kumbaga ang nangyari doon sa sa project na yun, no, doon sa sa previous company namin, nagde-develop sila ng AI, tapos ang mangyayari, i-feed nila yun ng information ng mga previous projects, para ang mangyayari after nun, kapag medyo matalino na yung AI nila, kapag mayroong bagong project, parang si AI na yung magsusuggest ng initial sizing, para kasi matagal yun eh. No, kapag sa actual, bibigyan ka ng initial na framing plan, tapos i-iterate mo yun, abutin ka ng linggo doon, no, kaka-trial and error ng magiging size ng column mo, ng beam mo. Yeah, kasi pag unang try mo ng ng run nun, lalo kapag complicated yung structure, hindi gagana yun eh. Magkakaroon ka ng mga issues with the instabilities, kasi yung initial size mo masyadong maliit or masyadong malaki, yung mga ganun. Tapos hindi mo alam kung saan dapat ilalagay yung mga bracing mo para hindi siya masyadong mag-twist or alam mo yun. Basically, point is, hindi siya gagana agad. Okay, generally ganun yung nangyayari. Okay, tapos nun, pagka nakuha mo na yung sizing na gumagana, usually overestimate, over-design pa yun. So, iterate na iterate, trial and error ulit hanggang sa makuha mo yung medyo malapit na na mga sizes, no? Ganun siya sa ganun siya sa actual. Yung mga project natin, yung design pa lang, actually hindi siya lalo kunyari gagawin mo mga planta, ganyan. Hindi siya madali, sobrang sobrang tagal niya. Minsan naabot ka ng taon kaka-design lang, kakapindot-pindot lang sa software. Okay, dahil sa mga changes, etc. 'Di ba? Sa mga ganun. Okay, so dahil nga tedious siya, 'di ba? Kahit sabihin mo computer lang 'yan, pindot ka lang ng pindot, tedious siya. Sobrang sakit niya sa ulo, lalo kapag kapag tina-troubleshoot mo kung bakit hindi gumagana yung model mo. 'Di ba, hindi mo alam parang ba't ba ayaw mag-run nito? Hindi mo alam kung dahil meron bang member na masyadong maliit, nagkamali ka ba ng pindot do'n sa geometry kaya hindi naka-connect, kaya ayaw mag-run ng maayos, yung mga gano'n. Okay, na maiiwasan yun kapag nag-integrate na tayo ng other automation method, which is yun nga, ang inaano nila is AI, yun yung ina-explore nila ngayon, no? Okay? So sabi dito, it doesn't necessarily mean that the entire process will be automated without the engineering touch, no? Pero ibig sabihin nun, medyo medyo mas magiging magaan lang yung trabaho natin. Tulad nun, di ba? Yan actually si ChatGPT, no, medyo nakakatulong siya. Again, di ko alam kung kasama section ko nasabi, no? Pero kapag nagde-design ako, kausap ko madalas yung si ChatGPT. Ano yun? Ah, ah, yung mga pwede kasi hindi lang pala siya kayang magawa ng PowerPoint, pero pwede kang magpagawa sa kanya ng Excel. Pero nung tinry ko, hindi rin siya gumagana pa. Medyo bobo pa siya. Okay. Pero pero eventually makakayanan niya rin yun, no? Kasi ang problema kasi, kunyari nagmamadali ka, pwede ka kasi magpagawa sa kanya. Ang problema kapag ka-try mo, kunyari, try mo sa pag-uwi mo sa bahay, try mo, sabihin mo sa kanya, create an Excel template for the calculation of steel columns. Kunyari, capacity ng steel columns. Makikita mo, gagawa siya, tapos may mga input doon, tapos ang pangit ng format, tapos bukod doon, ang daming inputs na mali-mali yung calculation. Okay, pero at this level, kaya na niyang gumawa. Mali nga lang yung result niya, pero nakakagawa na siya. 'Di ba? Eventually dadating yung panahon na makagawa na siya ng matitinong templates, mga ganyan. Okay, and yun nga. Pero anong pwede nating sabihin na medyo positive naman?
Kapag in terms of the concepts, kunyari meron kang hindi alam, kunyari gusto mo maintindihan ano yung ibig sabihin ng response spectrum. Okay, bakit nagkakaroon ng flange local backlink, web local backlink, yung mga concepts. Kasi yun, madali niyang ma-search yung sa net eh. Madali niyang ma-search yun, marami siyang makitang reference. Kapag may gusto kang maintindihan, pwede mo itanong sa kanya. Tapos, may explain sa'yo. As in, ang galing niya mag-explain. So, yun yung na-appreciate ko sa kanya. Pero, wag mo lang siyang tatanungin about sa code. Okay, halimbawa, specific calculation, kunyari tatanungin mo, how do we calculate the capacity of the inelastic lateral torsional backlink for steel beams, mga ganyan. Kapag ka ganun kasi, yung mga code kasi, ano yan, hindi naman libre yan eh. No, so usually ano yan, tawag dito, nakalock yan. Kumbaga hindi mo siya basta-basta makukuha yung free copy kasi walang free copy. Okay, binibili yan, and yun nga, since hindi siya readily available kay ChatGPT, kung saan siya naghahanap ng mga references. Okay, ngayon kung saan siya naghahanap ng references, minsan makikita mo yung mga kinukuha niya references, mga hindi credible, tapos mali-mali yung binibigay niya sa yung numbers. Okay, so kapag nagpa-try ka sa kanya, kunyari, yung exam natin, di ba, kunyari online, tapos ipa-calculate ko sa kanya, okay, malaki yung chance na mali ibibigay niya sa yung number. Okay, so hindi naman lagi, no, pero siguro sabihin natin, 50% ng mga pinakalculate ko sa kanya, pag ako yung gumawa ng calculation, mali yung gawa niya. No, so minsan tama, minsan mali. So point is, hindi siya masyadong reliable in terms of calculation ng mga items na considering code. Tapos pag tanungin mo rin siya, kunyari, about sa ganitong code provision, magsasabi siya, mag-explain siya ng maganda, no? So parang makakapaniwala. Pero tanungin mo, anong reference mo dito? Parang tatanungin mo, what is your reference for this one? Magsasabi siya ng section. Tapos pag tingnan mo sa actual code, kunyari ACI something, ito yung section. Pag kinounter check mo, iba yung laman ng section. Okay? So ibig sabihin, hindi pa siya at this level, hindi pa siya yung sobrang accurate, no? So meron siya mga information na nafe-feed sa kanya na mali. Okay? Kasi in the end, saan ba galing information na alam niya? 'Di ba? Kung ano yung na-search niya sa net, 'di ba? O kaya kung ano yung mga sinabi sa kanya ng ibang tao na hindi naman natin alam kung tama yung sinabi ng ibang tao sa kanya. Kasi database lang 'yan eh. Alam niyo ba 'yun? Ano yung database yan, tapos parang ano siya, meron siyang program na nagde-determine kung parang siya yung nagde-decide kung sino yung tama at hindi, 'di ba? Yung false and yung tama at maling information based sa sino yung mas probable, sino yung mas madalas sabihin, parang gano'n. 'Di ba? Kung mas maraming nagsasabi na ganito, edi malamang ito yung tama, parang gano'n yung decision making niya. Pero 'di ba, hindi siya foolproof eh. Nakuha niyo yung point? Okay, so basically ayun nga, maganda na si AI, no, pero hindi siya 100% na pwede kang mag-rely sa kanya. Okay? In the end, 'di ba? Hindi mo na pwede sabihin na ito dinisenyo to ni ChatGPT, 'di ba? Or kung sino mang AI, 'di ba? Tapos wala ka ng liability. Okay, hindi ganoon. Okay, in the end, liability mo pa rin ikaw yung tao, 'di ba? So yan. Okay, ginagamit natin yung mga technology natin na bago, 'di ba? Para medyo mas mapadali yung trabaho natin, hindi para iasa natin sa kanya. Okay, kasi in the end, yun nga, ano lang sila, mga tools lang sila. Okay? And so ito mga software analysis na tawag ito. Sorry, mga software na ginagamit natin for the analysis, no. So ito yung mga pinaka-common. So si STAAD. Si STAAD ginagamit natin pang model, no, general modeling. Maganda siya kapag ka magi-still. Okay, kasi kay STAAD kasi lang yan, nodes. Nakapag-STAAD na ba kayo? Sa ibang 'di ba, sa ibang course niyo? I think kay Sir Kelvin. Kay Sir Kelvin ba? Oo. Dito ba? Dito 'yun? Yung STAAD o ibang ano? Towers, ayun. Swerte nyo nga eh, kasi nung sa amin walang mga ganyan. Pag-graduate namin, alam mo yun, wala kaming alam na software bukod sa AutoCAD. So, ayun. So, yung iba kasi nagre-reklamo, so hirap-hirap, ganyan-ganyan. Nagpapa-ganyan-ganyan pa. Di ba? Advantage nyo yan, no? So, every time na may tuturo sa inyong bago, tanggapin nyo lang kasi ano yun, advantage nyo yan. Ang ganda yan. Kapag fresh grad ka, marunong ka mag-stat, di ba? Mag-ETABS. So, advantage nyo yan, no? Kasi sa tunay na trabaho, di ba? Halimbawa, mapunta ka sa consultancies, di ba? Sa design, hindi ka naman magma-manual dun eh. I mean, kailangan marunong ka mag-manual kasi kailangan marunong ka mag-counter-check ng ginawa mo, 'di ba? Kaya mo i-counter-check kung realistic yung result, 'di ba? Pero hindi naman yun yung gagawin mo palagi kasi kung magma-manual ka palagi, 'di ba? Abutin ka siyam-siyam, ubos ang oras sa deadline. Okay? So advantage niya na marunong na kayo. Okay, again, style pros and advantage siya. Actually, pwede mo siyang gamitin sa concrete, pwede sa steel, pero style, pinakamaganda talaga siya sa steel kasi yung nodes, di ba? Kapag mga incline, madaling gawin siya. Okay, kay ETABS kasi, si ETABS ay dinesign siya para mag-design ng building talaga. Okay, si ETABS meron yung mga may mga grid line. I mean, meron din naman si STAAD, no? Pero kay ETABS kasi, yung mga floor levels,
mas madali mas madali siya. Basta kunyari mga multi-story, kunyari mga 10 story, ganyan, madali mag-replicate kay ETABS. Tsaka mas maganda yung performance niya in terms of the analysis nung mga reinforced concrete structures. Okay, kaya kapag tinanong mo yung mga practicing structural engineer, pag tinanong mo sila, anong mas maganda gamitin, generally ang sagot is that kung steel ang gagawin mo, STAAD, kung concrete, ETABS. Pero pwede ka rin mag-concrete dito, pwede ka rin mag-steel doon. Okay nga lang, meron lang mas madali. No, kung pipili ka nga lang, di ba? Kung pwede kang, kunyari, STAAD, pwede ka mag-concrete, pwede ka mag-steel. Di ba? Pero kung pipili ka, kunyari, concrete project mo, kung pipili ka sa dalawa, mas maganda doon. Di ba? Kung mag-i-steel ka, mas maganda dito. Pero hindi mo sabihin na hindi mo siya pwedeng gamitin sa kabila. Okay, so hindi nyo maintindihan sa ngayon kasi hindi nyo pa naman nagamit parehas, di ba? Pero halimbawa lang, no, pagkadating ng araw na matry mo siya parehas, maintindihan nyo yung sinasabi ko. No? Yung mga limitations sila. Okay, and tapos ito, si RAM concept, kay ano din siya. No? Hindi ko alam si RAM concept, no? Kung anong purpose, no? Okay, pero alam ko si RAM connection. Okay, so si RAM connection ginagamit kasi namin pang design ng mga steel connections. Kunyari, beam to column connection, yung shear connection, moment connection. So, and ginagamit namin sa connection. Okay, other software, ito pa si Midas Gen. And so ito, medyo uso na rin dito, no, si Midas. Si Master Series, ito hindi ako familiar. Okay, ang challenge na siguro, no, sa practice, no, sa structural engineering, kung ma-share ko lang. Ang challenge is that sa ibang bansa, may kanya-kanya silang preference. Halimbawa, kapag ka magtatrabaho ka sa tawag dito, company, no, na may US client, usually ang gusto nila RISA 3D, RISA floor, ganyan. Kumbaga yun yung preference nila. Kapag ka dito sa Pilipinas, kapag high-rise, ang gusto nila ETABS. Kapag sa Australia, ang prefer nila yung space gas. Kapag sa Europe, meron sila nung SIA. No, so so parang ang challenge ko doon, di ba? Kunyari, master na master mo nga yung STAAD. Di ba? Tapos kunyari lilipat kang trabaho, tapos yung trabaho mo ang client taga UK, ibang software, di ba? So panibagong challenge na naman kasi panibagong aral na naman. Okay, so ayun, medyo hassle lang no doon sa part na yun. Yung challenge sa structural engineering, no. Unlike do sa iba, no, kunyari civil design ka, yung civil 3D, matik lahat ng civil 3D. Kahit saan pumunta civil 3D gamit nila. Tapos, ayun, yun siguro. Tapos ang problema pa, pagka structural, bounded ka ng code, yung pinag-aaralan natin dito na calculation, kahit may 10 taon kang experience sa American code, kapag ka ang pinag-uusapan, Eurocode, hindi counted yung experience mo doon. So, ganun, yun yung medyo challenge. And so, siguro yun yung mga things na dapat may consider, no, sa pag-pursue ng career, especially kung i-consider mo yung structural. Okay, medyo mahirap siya, no? Medyo limited yung opportunity kasi medyo bounded ka ng code, no? Yun yung pinaka-point. Kahit gano'n kagaling sa American code, 'di ba? Kapag Eurocode na yung pinag-usapan, medyo iba na naman yung requirements. So panibagong aral na naman. Pero hindi ko naman sinabing bawal or hindi or imposible siya, hindi naman. Ano lang, kumbaga challenge lang siya, no, limitation siya. Okay? Ito, no, engineering software yung ginagamit natin for the steel design connection. So, ito si IDEA Statica. So, ito sample. Joke lang, wag na lang. Okay, so si IDEA Statica, si Procon, ito yung sasabi ko si RAM connection. No? And so, syempre, iba-ibang software, may magkakaiba ng capabilities. Okay, so, iba-ibang aral. Okay, pero yun nga, pare-parehas mo yung pwedeng gamitin. Okay, ang ano lang dito, meron silang mga compatibility minsan. Na halimbawa, ito mas madali siya mag-import kapag ka STAAD gamit mo ganyan or ETABS, depende may mga ganong cases. Ito sa IDEA Statica, pwede mo i-link kay STAAD. No? So sa current work namin, na kapag meron kayong mga steel projects, ginagawa namin, ini-STAAD namin siya. Kasi yung nga, may link siya kay STAAD. Kapag hindi mo siya ginawa kay STAAD, kunyari nag-ETABS ka, pagkatapos mo siyang isize kay ETABS, i-design mo na yung connection, mag-extra ka ng forces, tapos mano-mano mo siyang gagawin dito kay IDEA Statica. Kumbaga, mano-mano mong i-drawing ulit yung beam, yung girder, tapos lalagay mo yung connections. Unlike kapag ka IDEA Statica teka lang. Pakita na siguro ako ng sample.
Ibinuksan ko sa'yo dito eh. Ayaw magbukas. So, anyway, insert channel na pala. So anyway, so may ganun lang idea. So, it is atin. Okay, so ano pa? Computational design, parametric design. So ito ginagamit natin para para mas madali nating ma-design yung yung ginagawa natin, no? And so meron tayong mga software like Dynamo and Rhino na ang ginagawa para siya parang plugin siya. No? So halimbawa si Rhino, ito dito medyo familiar, no? Ano siya? Pwede kang mag-program kay Rhino in a way na in a way na kay Rhino tsaka kay Grasshopper, no, na ang mangyayari yung model mo kay ah, kay Tekla, alam niyo yung Tekla structures, familiar, hindi pa? Basta yun, parang STAAD din siya. So, ang nangyari, hindi mo na mano-manong gagawin yung yung pag-drawing ng mga members. Kumbaga naka-program siya kay Grasshopper, tapos parang mag-i-input ka na lang doon tapos automatic niya ma-generate yung figure. So sobrang helpful niya halimbawa, especially kung halimbawa yung project mo. Meron kasi sinample sa amin ang itsura niya, tower siya na yung columns niya pumipihit, mga ganun. Parang siya, parang helical. Imagine, ang hirap i-drawing. So basta helical siya pag ganun. So basically, kapag i-model mo yung figure nun, yung halimbawa yung column mo nakapagilid, di ba? Tapos bukod sa gumigilid siya, umaangle siya pag ganun. Nakuha niyo? Pag ganun ang drawing ng column, ang hirap i-model nun sa ang hirap i-model nun kapag gagawin mo siya mano-mano. Okay, so ang ginagawa nila, pwede gumagamit sila ng mga plugins ng mga ganito, programming languages na katulad ni Rhino and Grasshopper para mai-model nila yon na hindi nila pinipindot mano-mano yung mga nodes, tapos kino-connect mano-mano yung mga points kasi nga matagal siya. Okay, nga lang, siyempre, programming ito, so medyo nagte-take siya ng medyo um, ng time para aralin kasi programming language nga siya, di ba? Pero kapag natutunan mo naman to, yan sobrang laking bentahe niya, no? In terms of the skills mo, di ba? Taas yung skills mo, ganun. Okay, so computational design, ito siguro yung gusto nating pinaka-i-emphasize. Okay, kaya natin dinaaral yung mga calculation na manual kasi dapat marunong kang gumawa ng sarili mong mga spreadsheets, no? Kung hindi ka man gagawa ng sarili mong spreadsheets, dapat marunong kang mag-verify kung tama yung mga meron kang spreadsheet, di ba? Kasi kung mali, di ba, anong mangyayari? Kunyari, gumamit ka ng software na hindi mo alam, di ba? So, or ng spreadsheet na hindi mo naman ginawa, hindi mo na pwede sisihin yung yung nagbenta sa'yo ng spreadsheet di ba? So, dapat meron ka, tsaka marunong ka. Tsaka merong mga limitations, no? Merong mga limitations ang software na hindi nila ah kumbaga may limitation siya na wala kang magagawa. Okay, katulad nito na sample natin. Ito actual project siya, no? Okay. Ito sample project to, no. Maliit na lang siya na bahay kay Etabs ko siya ginawa. Okay, so dito kay Etabs, no, share ko lang, no. Kapag nagmo-model kami kay Etabs, hindi namin siya ginagamit na lahat iaasa namin sa kanya. Halimbawa, design ng beams, design ng slabs, naka Etabs sa lahat. Hindi, no. Kasi alam namin yung limitation, no. So yun yung isa siguro sa mga gusto kong i-share. Okay, hindi porke marunong ka ng pumindot sa software, okay na. Okay, katulad nito, no, in practice, ginagamit namin si ETABS para mag-analyze. Okay, pero hindi namin siya ginagamit para mag-design ng lahat. Ginagamit lang namin siya para i-design yung ibang parts. Okay, for example, ayan, so ito i-run lang natin. Okay, ang isa sa mga major limitation ni ETABS is that sa beams, kapag nag-define ka ng section, ilalagay mo doon yung effective depth niya. Tanda mo sa RCD kung ano yung effective depth. Tandaan yung effective depth. Ano yung effective depth? Yung distance ng yung bakal mo papunta doon sa kabilang fiber, 'di ba? Doon sa compression fiber, yung centroid ng tension bar papunta sa compression fiber. Ngayon kapag nagde-design kasi siya, halimbawa meron kang wala na naman yung panulat. Concrete. So, ano nangyari doon? Meron kang beam. Meron kang beam. Ang ginagawa kay ETABS kasi, dinidefine kasi to. So, pwede mong gawin, kunyari, 60.
So ang mangyayari nito, pag nagde-design siya, i-assume niya na yung location ng bars laging nandito sa 60 mm from the from the tension side. Ngayon ang problema kasi, 'di ba, kapag magka-calculate ka, 'di ba, yung number of bars, 'di ba, halimbawa for a certain width, meron ka lang number of bars na pwedeng ilagay doon eh. Nakuha niyo yung mangyari. Paano kapag maging dalawang layer yung bars mo? Nandito pa rin ba yung centroid niya? Hindi na eh, 'di ba, nandito na. Paano kung maging tatlong layers? 'Di ba? So kunyari, ito yung ano mo, ito yung 60 mo. Kapag naging tatlong layers, as na yung centroid niya, 'di ba nandito na? Tama ba? Eh, hindi mo na mababago sa input mo yun. Kasi yun yung naka-hard code sa kanya, no, yung limitation niya. So kapag tingnan natin dito sa define, halimbawa yung section properties, tignan, pusa. Ayan. Mamaya, cancel lang ala natin. Sample lang natin, napakita lang natin yung mga limitations niya. Okay, ito yung sample ko kasi ito yung pinakaalam kong gamitin. Okay, so ayan, share natin no, kung ano yung mga limitations niya na aware ako. Yan, so ginagamit natin siya usually para makapag-design ng columns. Okay, bakit column dine-design natin dito? Ba't hindi natin minamanual yung column? Kasi sa tunay na buhay, 'di ba? Sabi sa inyo, yung column, 'di ba, axial, 'di ba, compression. Pero may moment yun eh. May moment yun eh. No, may moment sa strong direction, mayroong moment sa weak direction. No, so yung tunay na capacity niya, hindi basta simpleng ano lang, hindi basta simpleng axial tas okay na, moment tas okay na, hindi ganoon. Magkaka-combine yun. So ang tawag natin dun is PMM. No, so ano yun? Tawag dito. Kaya lang. Buksan ko na lang yung model na nakaran na. Tagal kasi niya mag-load eh. Yan pa problema minsan, no, yung medyo ano nga siya, medyo nag-take siya ng time. Meron kami dating project, no. Ano siya, mataas siya, siguro mga 30 story. Tapos isang podium siya, multi-tower. So ibig sabihin nun, nag-share siya ng isang base tapos apat na magkakahiwalay na tore siya. Okay. Mahirap siya kasi pag pinindot mo yung run analysis, bago siya makapaglabas ng result, maghihintay ka ng 4 na oras bago siya matapos. So masaya siya in a way kasi pag pindot mo dun, wala ka nang gagawin ng 4 na oras. So tatambay ka lang sa office na may 4 na oras ka para mag-isip-isip ng plano mo sa buhay. May mga gano'n, no? Pero challenging siya in a way na kung deadline mo na next week, tapos kailangan mong papasahin lahat ng members, paano mo mapapabilis yun kung kada pindot mo 4 na oras yung ite-take, 'di ba? So may gano'ng mga challenge, 'di ba? So hindi laging madali ang buhay kapagka porke sabi mo, pipindot-pindot lang ako, 'di ba? Tapos maghihintay ako, hindi gano'n eh, 'di ba? Kasi kailangan mong i-troubleshoot yung mga issues, no, within the deadline na binigay sa'yo. So yun yung ano, mga challenge. Hindi pala siya nag-cancel. Ha? Yung ginawa nila dun, imbis na kinonsider nila yung isang buong yung isang buong building, kinat nila floor by floor. So sinave nila as separate models. Tapos kunyari yung beams lang naman, no. So basta complicated eh. So nag-develop sila ng ng separate template para makapag-extract nung results lang galing doon sa part na yun. Kasi ang problema mo doon, yung gravity, sige, madidesign mo yun. Kumbaga floor by floor, pwede mo i-analyze sa separate yun, di ba? Pero yung lateral loads, hindi mo magagawa yun eh. Kasi pag dinilit mo yung ibang part para ma-analyze mo siya, neglect mo yung effect ng ibang part eh. Parang ganun. Di ba? Kapag nagsisismic, di ba, as a whole yun eh. May period yun, di ba? May behavior yun, nagsisway siya. Nagmo-model analysis yun eh. Hindi mo pwedeng i-delete yung ibang parts para pag magsisismic design ka. Ito pala, natapos na eh. So anyway, so gagawin natin, design natin siya sa PMM. Napakita lang natin. So pakita natin. So, itira natin yung mga column natin. So halimbawa ito, no? So palabasin natin yung mga PMM ratio niya. Okay, so makikita mo dito yung mga numbers. Tag siya. Hitab siya.
So makita mo dito may mga numbers, no? Yan yung nagsasabi ng ratio niya. Dun sa mga student ko ng ano tawag dito, ng still leg, dun sa biaxial. Na-discuss na ba natin biaxial? Hindi pa. Sa section nyo hindi pa ano. Pero makikita nyo dun yung may interaction formula. Ito din yun. Okay, interaction formula, hindi CR. Ito din yun. Okay, pinagkaiba lang nito, ito yung ano niya, di ba? Nakita mo dito interaction. Ang capacity ng column mo, actually, hindi siya axial lang. Hindi lang siya moment. Combined nung tatlo yan. So may tatlo ang titingnan yan. So ito yung mga graph ng capacity niya. Okay, ito yung interaction, ito yung interaction tawag dito, graph. Pagka yung actual na coordinate ng point mo, ito kunyari, meron siyang axial, yan. Ito mo dito, for this certain load combination, meron siyang axial load na ganito, 76, may moment siya sa weak axis na 42, meron siyang moment sa strong axis na 2. Okay? Pag nag-iba ng load combination, iba na naman yung forces na yun. O, kunyari ito, another load combination naman to. Ayan, so low gravity 4, no? Load combination force sa low gravity. So makita mo, iba na naman yung force niyan. Ayan, so nakita mo, ayan, 75, 27, 30. Tapos dito, ibang point na naman ito. Diba? Kaya natin ginagamit yung software kasi kung gagawin mo yung mano-mano, imagine mo isang parte pa lang to, diba? Isang beam pa lang to. Ay, isang column pa lang yan. Tapos, ang gagamitin mo for the design is, tingnan natin yung mga load combination na in-apply ko dito. So, ito siya. So, meron akong 8 para sa seismic, tapos meron akong 4 para sa wind, pero bawat isa nito, ang laman nito ay tigdo 12. Diba? Tapos meron ka pang gravity dito. So, ilan lahat to? So, 8 plus, ilan to? 48. So, ilan yun? 56 plus 2, 58. Bawat column, i-design mo siya sa 58 load combinations. Tapos, isiguraduhin mo na pasado siya sa extreme cases. Hindi mo magagawa yun mano-mano. Diba? Napasok sa, syempre, pwede naman, abutin ka ng 1 taon, di ba? Pero kung 2 weeks na submission mo, hindi mo magagawa yun. No? So, hindi siya talaga probable. Okay, so ayan, ginagamit natin yung software para mapabilis yung trabaho natin. Okay, so in terms of the column design, so ito yung ginagamit namin, no, si KETABS na. Pero again, ang limitation niya, isa sa mga major limitation niya is yung sa frames. Okay, so halimbawa, ito, makita mo dito, modify show property. Okay, kapag naglagay tayo dito ng bakal, makikita mo, fix yung location. Pag nag-calculate siya, ina-assume niya na yung location ng bars nandoon sa nilagay mo dyan. Paano kung dalawang layers? Paano kung mag-3 layers? 'Di ba? So, ang mangyayari, ina-assume niya, ganito kasi implication niya, no? Ayan, para lang maintindihan niyo kung bakit ganyan. Okay. Ang implication niya kasi is that, halimbawa sa RCD, kunyari meron kang steel bars. Halimbawa, yung stirrups mo, 10 mm. Ano ang concrete cover natin? Naalala nyo? Concrete cover pag beams, 40, di ba? 40. So, galing dito, 40. Okay, pero yun ay yung face ng stirrup mo pa lang. Kung meron kang 10 mm na stirrup, plus 10 mm ka pa. So, 50 na yun from the outer. Tapos, hindi pa yun yung location ng bakal mo, di ba? Kung halimbawa, meron kang bakal na 20 mm, di ba? Magdadagdag ka pa ng kalahati. So, 10 mm ulit, di ba? 10, 10, 40. So, doon nang galing yung initial na 60. Yun ay assuming na isang layer ang magagawa mo. Paano kung marami ka na-compute na bars, tapos nagdalawang layer, hindi magiging ganito, yung actual, kunyari, naging 6. Pero kinalculate niya yung capacity, considering na yung effective dito, ay yung concrete cover is 60. Okay, halimbawa, ang depth niya ay 500. Anong B yung gagamitin niya? Sa calculation, di ba? 440. Pero kung mag-6 na bakal siya, ano ba yung actual? Di ba nandito yung location nun? Diba? Ganong kalayo to. Sabi kong pantay yan. So, mangyari dito, magpa-plus ka pa ng 10, tapos magdadagdag ka ng kalahati ng 25. So, yung distance mo is 70 plus 12.5. So, yan? 82.5. So, imbis na 440, ang actual na meron ka, nasa 417.5. Mas maliit yung depth mo. Effective depth. Kung mas maliit yung effective depth, mas maliit yung moment arm. Kung maliit yung moment arm, mas maliit yung actual capacity. So, ang labas ngayon, na-under-design mo siya. Kasi yung capacity na compute mo, mas malaki kaysa doon sa actual na meron siya. Kasi nga, lumiit yung moment arm niya dahil nga tumaas yung centroid niya. Nakuha nyo? Okay? Yung limitation niya dito, kaya ang ginagawa namin, hindi namin to ginagamit. Okay? Hindi namin ginagamit. So, ang nangyari,
No, I mean, syempre, depende pa rin sa'yo yan kung gusto mo mag-shortcut, di ba? Edi ganyan. Tapos, mag-factor of safety ka na lang, di ba? I-overestimate mo yung load para medyo may allowance ka, di ba? May limitation siya eh. So, go mo ng paraan, di ba? Magdagdag ka ng loading, di ba? Or i-overestimate mo, di ba? So, nga ganyan. So, diskarte mo na yon, no? Pero sa amin, no, doon sa previous na company na pinanggalingan ko, ang ginagawa namin is nag-develop kami ng mga templates, no? So, syempre, meron silang separate template. Ako, meron akong separate template, no? So, galing sa kanila, nakuha ko yung idea na, pwede ka palang gumawa ng ganun. No? So, ang nangyari, gumawa din ako sarili ko. So, ito yung akin. Okay? Yung simple beam natin sa RCD, no? Actually, ang dami yung pinagdadaanan, no? Yung isang beam, ito yung mga dinadaanan niya. No? So, meron ka actual moment, yan. Tapos, meron ka mga detailing. Tapos, consider mo pa kung ano yung actual na number of bars, di ba? Ilang layers yung magagawa mo. Di ba? Makonsider mo yan. Di ba? Saan ka kukuha ng forces, no? Ano? So, isang beam lang yan, no? Calculation lang yan para sa isang beam lang. Tapos, kinakalculate na niya. Okay, so yan, ginawa ko to na nakuha ko yung idea doon sa previous company namin. No? Yan. Tapos, so dahil design automation ang pinag-uusapan natin, no? So, share ko lang na pagdating mo kay Excel, pwede kang mag-program. Okay, si Excel, meron siyang built-in dito, no? Kung makikita mo dito, meron kang developer tab. Pwede mong i-turn on ito, tapos pwede kang mag-ano dito, gumamit ng Visual Basic, tapos meron mga code diyan. Kung marunong ka mag-VBA, pwede kang mag-coding dito, no? So, ano ba yun? Nakahide yung ano ko. Anyway, basta may coding diyan, no? Nakahide lang yung code ko dito. Okay? Tapos ang ginagawa nito, dahil kinote ko siya, di ba, sabi natin ang problema kay ETABS, hindi mo siya hindi mo, I mean, pwede mo naman siyang gamitin, pero yun nga, may limitation siya. Tama naman yung calculation niya, provided na isang layer yung magagawa mo. Okay, anong workaround doon? Pwedeng gawin mo, i-assume mo na lang na lagi na lang siya mag-3 layers. Di ba? Kasi yun yung maximum na usually ginagamit natin. So, maximum 3 layers. Di ba? Tapos i-compute mo yung centroid ng 3 layers, tapos yun yung i-input mo kay ETABS. Okay? Tapos, yun na, ano naman problema dun? Parang over-design ka naman dun. Kasi paano kung actual one layer lang pala? So, kunyari, compute mo na depth is nasa, kunyari lang, lagay na lang yung number, 450. Ginamit mo 450, pero in actual, nasa 490 pala ang depth niya. So, parang nangyari naman, nasobra ka naman ng bakal. So, ang labas nun, hindi nga naman economical. Nakuha nyo. So, para medyo makuha mo yung medyo mas sakto, ang ginawa namin, nag-develop kami ng calculation. No, na in a way, ang gagawin niya, i-design niya to na kino-consider niya kung ano talaga yung number ng bars, tapos kinukuha niya yung actual effective depth, katulad nito makikita mo. No, dahil mas maraming layers to ng bars, mas mababa effective depth niya. Kumbaga kinakalculate siya as depende sa kung ano talaga yung nakalagay na rebars, no? So yung ginawa dito. Tapos ang input nito galing kay ETABS, ina-export namin yung yung mga section properties kung saan siya inassign, tapos kung ano yung forces. Then, ginamit ko yung programming para mag-automate siya. Tapos yan, automatic na niya ilalabas yung rebars. Kasi sa practice, do sa namin sa previous company, nila yan mano-mano yung ini-input yung forces, ini-input yung sizes, tapos magka-calculate pa isa-isang pinipindot yan. Okay, ito yung power ng automation. Yung gagawin mo ng isang araw, pwede mong gawin ng isang pindot lang kung kaya mo siyang i-automate. Okay, ano yung mga kaya mong i-automate? Yun yung mga bagay na paulit-ulit mong gagawin. Kasi ang pwede kasi mangyari dito, nakita mo 21 seconds tapos na, 21 beams yan, no? Yan. Pero in 21 beams na yan, kapag gagawin mo ng mano-mano, siguro abutin ka ng ilang minuto, di ba? Yan. Kasi gagawin mo diyan, kung mano-mano, meron kang beam dito, i-input mo diyan mano-mano itong mga tawag dito, yung mga forces na to, di ba? Pag pin-input mo yung forces tapos yung properties, tsaka pala niya i-calculate yung section. Tama ba? Di ba pag nagka-calculate, yan yung mga information na kailangan mo. Tama ba? Yung forces, di ba? Yung moments, i-input mo yung moments, tapos pwede kang mag-calculate, di ba? Pwede mong i-excel yung number ng bakal. Pwede mong gawin yun Pero kailangan mong i-input ng paulit-ulit. Ano yung load dito, di ba? Ano yung section nito, tapos kakalculate niya yung bakal. Pwede mong gawin yung paulit-ulit nga lang. Okay, imagine mo kung kailangan mo yung gawin siguro 1,000 beams kasi kunyari meron kang malaking project, di ba? So doon papasok yung power ng automation, di ba? So instead na pipindutin mo siyang paulit-ulit ka mag-input ng dimensions, ng forces, 'di ba? I-extract mo na lang siya, tapos ipe-paste mo dito, tapos pipindutin mo na lang. Siya na yung magka-calculate automatic. No? And so yung programming, no, isa yan sa mga
magandang skill na pwede mo matutunan. Hindi lang sa structural engineering, no? Halimbawa, kung mapunta ka sa estimate someday, no? Kapag ka meron kang makitang process na tingin mong paulit-ulit, pwede mo yung i-program. Basta paulit-ulit siya, pwede mo lagi siya i-program, no? So kapag ka nahihirapan ka sa mga paulit-ulit mong task, so pwede mong i-explore yung gawan mo ng paraan na mapadali siya, no? Lalo kapag Excel, no, sobrang helpful nun. So, ayun, suggestion lang naman, no, try mong aralin VBA, sobrang powerful niya. Sobrang laking tulong, no, kapag natuto ka ng ganun. Okay? And so kapag ka naggagamit tayo ng mga software, no, so yun yung number one na na alamin nyo, bukod sa marunong na kayo mag-model, marunong kayo mag-define ng loads, di ba? Dapat isa sa mga major na dapat yung malaman or dapat yung alamin is ano yung limitations niya. Okay, hindi porke marunong ka na magpindot, marunong kang gumawa ng model, okay na. Okay? Dapat aware ka sa limitations ng software mo para hindi ka blindsided sa ibang bagay. Okay? Kasi in the end, wala ka ibang pwede sisihin, di ba? Kundi yung sarili mo kapag kami mali doon sa design. Di ba? Hindi mo pwede sisihin. Okay? So, ang last touch ay ikaw pa rin. Again, ang mga software ay tools, di ba? Na para mapabilis yung solution natin. Okay? Pero hindi ibig sabihin na pwede natin siyang iasa doon. Okay? Ito yung sasabihin niya, sir. No? And so, VBA macro. Maganda dito, hindi ka na kailangan mag-install ng iba kasi nga built-in na siya sa Excel. So, di ba kapag sa trabaho, laging gamit na gamit yung Excel, di ba? Kahit saan, ginagamit yung Excel, estimates, di ba, design, kahit saan ginagamit yan, especially kapag may mga calculation na involved. Okay, and so, ayun, ganun lang, na simple lang. Okay, so, um, wala ka nang magagamit dito sa exam, I mean, ito concepts lang to yung diniscuss natin. In-emphasize lang natin kasi nga, dapat mo siyang malaman. Okay, so sa module 2, ang mga calculation natin is involving mga compression members and flexural members. Okay, so recall natin, and so para sa mga student ko ng LEC, alam niyo na to, ulit-ulit na tayo dito. Okay, ang magiging approach natin dito, again, yung difference is that dito sa steel design, di ba, ano mangyari? Yung approach is bibigyan ka ng loading, tapos bibigyan mo ko ng section. Ganun yung magiging approach, di ba? Sa lecture natin, ang ginagawa, binibigyan kita ng section, hahanapin mo yung capacity. Tama ganun ginagawa, di ba? Okay, again, paano yung process natin ng design sa steel? Ginagawa, kukunin mo yung capacity, kukompare mo sa load, pag okay, edi okay na. Pag hindi, try ka ng mas malaki. Di ba? Ganun lang yung process. Ha? Oo, ganun yung mangyayari. Okay, kasi kapag hindi, medyo mahirap yun. I mean, sobrang dami kasi ng pwedeng maging sagot eh. Di ba? So, ako na yung magpe-predetermine. Tapos gano'n lang ulit kapag yung sagot ay wala. Tama ba? Nakuha niya wala doon sa choices. Anong nag-govern yung slenderness ratio? Tama ba? Okay, yung Rmin niya nasa 1. 0.7 lang yung pinakamalaki doon sa given. So, wala doon sa mga given yung nag-satisfy. Oo, wala ka nang kailangan i-prove eh. Tapos na doon. Hindi ko sasagutin. Di parang sinabi ko ng tama ka doon. Hindi ko alam. 9-8 yata. Yata. Di ko pa na-compare pero marami nakapagsagot ng 9-8. Yata. Di ko alam. Di ko pa na-check. Oo, kasi yun yung weak axis eh. Balik ka din. Hindi ka din plus 1 hits. Hindi, ngayon nag-drop, isa pa akong drop. So anyway, so ganun yung mangyayari. No? Same process. Ang mangyayari nga lang, instead na tension, compression, tsaka flexural lang pag-uusapan natin. Okay, so recall lang natin compression members. So ito sample, no? And so ang mga actual na maganda, naglagay si Kelvin ng actual figures, no? Actual projects. Okay, so ano yung mga sample natin? So syempre column, di ba? Column na nagsusupport ng mga girders. So ito yung mga sample detailing. No, medyo nakaka-alien siya minsan, no? Lalo kapag mga complicated yung structure. Okay, siguro na lang, no? Daanan natin yung mga alam nating parts. So yung gasket plate na tinutukoy natin, so wala siyang gasket plate. Okay, so ito siya, kinonect niya dito, no, connected. Tapos may ano ka dito, bolted connection. Okay, so kung titingnan natin dito, anong type ng connection ito? Ano siya? Pin, fix. Anong tingin niyo? Pin or fix? Based on our discussion, anong consideration sa kanya? Diba? Paano siya naging pin?
Diba? Based sa kung paano mo siya kinonect, sabi natin ma-identify mo kung anong type ng connection siya. Diba? Kung ganyan na itsura ng connection, anong naging assumption natin sa model kung ganyan ang detail niya? Siya ay pin or fixed? Pin dahil hindi siya fixed. Hindi. Bakit pin? Kasi bolted kaya pin. Naalala niyo paano nagte-transfer ng moment? Saan nagte-transfer ng moment sa? Or sa shear na lang. Saan ang transfer ng shear? Saan nakukuha yung shear capacity ng wide flange? O, di ba? Hindi ka nakinig. Saan? Nasa web, di ba? Web yung capacity, di ba? 0.6 Fy times area ng web, naalala mo? Yun yung calculation natin kahapon, di ba? In-explain ko yun kahapon. Diniscuss natin kahapon shear, di ba? Kapag ang connected ay shear lang, kapag connected ay web lang, ang mangyayari, ang transfer ay shear lang. Para siya ay ma-connect mo na fixed connection, na magkakaroon ka ng transfer ng moment, kailangan mo i-transfer or kailangan mong i-connect yung kanyang flange. Okay? And so dito, ayan, wala tayong makita, puro shear connection. Ano yung ibig sabihin yan? Kapag nung minodel niya yan, puro mga naka-release yan. Naka-moment release yan. Doon sa model niya, walang moment sa tinatransfer itong mga part na to papunta doon sa column. Yan ay puro pin connection. Okay, search na lang siguro natin para maintindihan mo no, anong itsura ng fixed connection. So ito yung isang sample ng fixed connection. And so makita mo ito to. And so meron kang fixed connection, connected yung kanyang ito. Ito pala sa teka lang. Buksan natin si RAM. Meron pa ako dito eh. Ito yung mga kailangan natin i-discuss kasi sa actual ito yung mga skills na kailangan mo matutunan. Okay. So sample tayo dito. Ayan, so halimbawa gawa tayo ng beam to support connection. So halimbawa gagawa tayo ng bayan. Tapos layan natin siya. Iba-iba ang connection eh. And so makita mo dito, so meron kang shear connection, nakita mo sa shear connection anong common sa kanila? Lahat sila connected saan? Sa web. Okay, tapos kapag tinignan mo dito, combined shear and moment, syempre connected yung web, connected yung flange. Kapag titingnan mo dito, moment connection and nature ng moment connection sa na-connect sa flange. Okay? Kapag lahat na-connect, edi combined shear and moment, yun yung fixed connection. Okay, kapag meron ka ng moment na ayaw mo mag-transfer ng shear, actually magta-transfer pa rin siya ng shear kahit paano dun sa sa connection dito. Okay, pero ang major na dito, syempre yung well, yun yung mag-shear diyan, di ba? Imposible namang hindi ka mag-transfer ng shear kasi gravity loads, di ba? Shear yun. Saan pupunta yun? Di ba? So basically, shear and moment din ito. Pinagkaiba lang, hindi siya specifically designed for shear. Okay, kapag shear and moment, and so usually i-connect mo lahat, no? And so pwedeng ganito na full weld, no? Full weld ito. Pwede rin naman na ang gawin mo, bukod sa connected yung flange mo, ko-connect mo rin yung web mo katulad nito. I-combine mo yung connection. Okay? And so actual na itsura yun. Okay? And so ano pa? And so meron tayo dito mga stiffener plates na ang purpose nito is para hindi siya mag-buckle sa part na yan. Okay, kasi kapag ka nag-FEM ka, makikita mo na itong mga to is medyo highly stressed siya in terms of kasi nandiyan nako-concentrate yung yung bending eh. No, so anong nangyari dahil mataas ang bending dito, so mataas yung chance na mag-buckle yung mga parts niya. So isang way para mabawasan yung yung local buckling is that bawasan mo yung unbraced length niya para hindi mag-buckle yung mga parts niya. Okay, so tawag natin dito ay stiffener. So meron dito stiffener, no? So stiffener. Tapos yun lang. Okay, ito ang tawag dito ay base plate na mayroong moment connection. Bakit meron siya moment connection? Paano natin sa moment connection? Kasi yung mga bolts niya ay nasa labas.
Okay, kapag ka itsura ng ano ng detail mo, halimbawa ito yung base plate, tapos nandito yung ano mo, yung eye section mo, tapos imagine mo na nasa gitna. Tapos nandito yung ano, yung mga bolts mo. Ang tawag dito ay ano, pin connection. Bakit siya pin connection? Kasi ano siya eh, maliit lang yung distance niya. Kumpara sa ganito itsuran. Imagine mo to. Hirap mag-drawing. Kung lalagay mo sa labas yung bolts, kunyari dito yung bolts sa labas. Di ba? Tama ba na mas malaki yung moment arm nito kumpara dito? Okay, dahil may mas malaking moment arm, so yung force times distance, di ba, makaka-create siya ng mas malaking moment, no? So ito kasi, dahil masyadong maliit yung distance, yung couple moment na may create ng mga bolts mo is masyadong maliit, so ina-expect natin na hindi siya mag-a-act as a moment connection. To a certain extent, meron naman siyang capacity, pero kung ang intent mo is moment connection, di ba, napakaraming bolts at napakalalaking bolts yung kailangan mong ilagay para makapagbigay ng proper moment capacity, kung ganito ang detalye. Okay, kung gusto mo siyang magkaroon ng malaking moment capacity, di ba, sabi natin paano ba nagbibigay yung moment capacity? Couple forces na magkalayo ang distance. Naalala mo? Wala ka na naman naalala. Di ba? Kaya nga natin dinidiscuss yung mga concepts na naalala nyo, di ba? Ini-emphasize natin yung concept, di ba? Saan ba nanggagaling yung moment capacity, di ba? Sabi, couple forces na may distance para alam mo kung anong idea, di ba? Sabi natin, kung gusto mo magkaroon ng malaking moment capacity, paghiwalayin mo. Di ba? Pag pinaglayo mo sila, magkakaroon siya ng resistance to moment na. 'Di ba? Pag alam mo yung mga idea, 'di ba? Yung mga basic mechanics of materials, yung basic tawag ito, yung mech basically, pag alam mo yung basic mech, maintindihan mo kung paano mo siya dapat i-detalye kasi yung design nakabase doon sa mechanics. Laging yun yung pinaka-core ng lahat, no? And so hindi mo pwedeng kalimutan yung mga na-discuss ko sa mechanics, yung moments, shears, couple forces, no? Nandiyan lahat ng concepts, no? And so, ayan. And so sabi dito, ano yung problema natin sa compression members? Sabi natin, bukod sa pwede siyang mag-fail, 'di ba, na madudurog siya, 'di ba? Ano pa yung iba? Mas madalas siyang mag-fail sa buckling. Bakit siya mas madalas mag-fail sa buckling? Lalo naman sa RCD, bihira natin pag-usapan yung buckling. Nagba-buckle ba ang RC columns? Hindi madalas, 'di ba? Minsan nagba-buckle siya, depende kung slender. Hindi siya immune, pero mas bihira. Bakit? Kasi sabi natin, 'di ba, kapag halimbawa maggagawa ka ng RC column, 'di ba, kadalasan kung rectangle, 'di ba, or square, 'di ba, basically basta kung ano mang shape nun, buo yun eh, 'di ba? Unlike ito na, 'di ba, wala pa lang din drawing dito. Yung kanina, makita mo yan, 'di ba? Yung flange tsaka yung depth niya, 'di ba? Yung flange width tsaka yung depth nung ano mo, nung web mo. 'Di ba yung area na nakukuha niya, hindi naman yun purong ano, hindi naman yung purong steel eh. Ang laki ng empty area dun eh, 'di ba? Dahil malaki empty area, edi yung moment of inertia niya maliit lang. Nakuha niyo. Kung ikukumpara mo sa BH cube na makukuha mo sa rectangle na solid, 'di ba? Nakuha niyo. Dahil maliit ang moment of inertia, 'di ba? Malaki ang chance na mag-buckle siya. Kaya mas critical ang steel sa buckling kumpara sa reinforced concrete. Okay, yun yung idea natin dito. Kaya makikita mo laging ina-emphasize kapag steel design, 'di ba? Lateral torsion, laging buckling, 'di ba? Kapag ka beam, lateral torsional buckling, 'di ba? Mga ganun. Okay? So dito super super critical niya. Okay, to the point na actually yung column mo, pwede mong palakasin siya na hindi ka naglalaki ng size. Ang gagawin mo lang is isusupport mo lang siya do sa mga weak axis niya. No, may mga ganun eh. Kasi bakit ba siya nagfe-fail? Hindi naman kadalasan nagfe-fail dahil nasisira siya dahil nag-yield eh. 'Di ba? Mas madalas ang failure niya ay dahil sa buckling. So para hindi siya mag-buckle, suportahan mo siya sa intermediate points, 'di ba? So lalaki na yung capacity niya without increasing the 'di ba, the section size. Okay? And so sabi, buckling of course when a straight column is subjected to axial compression. Now suddenly undergoes bending as shown in the figure. So ito. Okay, ang buckling is a mode of failure dahil sa instability. Okay, so ano nangyari, nag-unstable yung section mo tapos lumilihis siya. Okay? And so buckling is identified as a failure limit state for columns. Okay? Kapag ka sa beams naman, so nagkakaroon tayo ng yung tawag dito, lateral torsional buckling. So ito kapag depende sa shape eh, kapag ka siya ay pag katulad nito, so meron din tayong tinatawag na torsional buckling, no. Yung buckling kasi na pinag-uusapan natin bending sa isang side eh, 'di ba? Isang side pwedeng weak or strong axis depende kung ano yung mas malaking slenderness ratio. Okay, pero kapag siya ay symmetric katulad nito, ayan, meron pa siyang isang mode, ang tawag diyan ay torsional buckling. So possible na hindi siya mag-ganon, 'di ba? Hindi siya mag-bend patagilid. Nangyari, pumipihit siya, nagtitwist siya.
So, yan ay another limit state kung ang pinag-uusapan ay mga ganito na symmetric shapes. Okay, pero kapag mga I-beam, so wala namang ganito. Okay? So, ano bang, ayan. Wala pa tayong mapapalagay. Anyway, so mode of failure, sabi dito, flexural buckling, also called as Euler buckling. Okay, so sabi natin, bakit tinawag na Euler buckling? Si Euler kasi yung naka-discover nung alala mo, may formula tayo, yung pi squared EI over the slenderness ratio squared. Ay, over L squared yata. Anyway, so sabi, nga, magbabakal siya. Okay? So bukod sa magbabakal siya overall, pwede rin magbakal yung part niya, which is yung yung flange lang or web lang, or halimbawa ito HSS, 'di ba? Yung part niya lang, hindi siya buong nag-bend patagilid. Okay? So flange local buckling ang tawag diyan. Okay? So flexural torsional buckling nangyayari kapag mga ganitong shape, no? Critical yung mga yan kapag symmetric, no? Pwede siyang mag-twist. Okay, so flexural torsional. So ito hindi natin na-discuss sa lecture, no, kasi hindi naman natin ito madalas ginagamit, hindi naman siya kino-cover kadalasan. Pero sa practice, kung sakaling medyo abnoy ka, diba? Pag medyo weird yung yung trip ng architect na gusto niya na ganyan yung itsura ng column mo, 'di ba? So magiging another limit state to na kailangan natin i-consider. Okay? Bihira mo na makita ng ganyan, 'di ba? So hindi ko alam kung ano advantage yan. Pero anyway, kung sakali man na ma-encounter mo siya, okay, so point is, meron siyang additional na mode of failure na kailangan natin i-check. Okay? And so sections used for columns, and so kahit ano dyan pwede, no? Pwedeng, actually bihira itong mga ganito, no? Yung angle, liliit kasi yan eh. Channel, minsan kapag mababa, di ba? Kapag mga lang, mga maliliit na warehouse, di ba? Or mga mga storage facilities lang, di ba? So yung mga channel na yung channel na hindi purlin kasi yung channel na cold form na purlin, yung nasa bubong, iba yun. Iba yung channel na yun sa channel na nandyan. Yung channel na pinag-uusapan dyan, makakapal na channel yun. So makakapal yung mga member nun. Okay, so yun lang. Ang gusto ko i-point out dito is that hindi pare-parehas yung mga C na sections. Okay, merong C-section na manipis, yung pangbubong. Merong C-section na makapal, yun yung ginagamit na pang column or beam. Okay, may beam kasi na letter C. Okay, wide flange, ito madalas ginagamit. Okay, HSS, diba? Pwedeng bilog na HSS, pwedeng square na HSS. Ibig sabihin na HSS, hollowed steel section. Okay, so basta walang laman yung loob, hollow siya, HSS yun. Okay, ang HSS pwedeng bilog, pwedeng square, pwedeng rectangle. Okay? So, ito mga weird shapes ng iba. Okay, built up kapag hindi siya standard shape, di ba? Tapos sabi natin, ikaw lang nag-decide na, okay, ito yung gagamitin natin. Okay? And so, okay, run through lang natin, no? So, column theory. So, alam mo na to. Ano yung idea dito? Sabi, nagkakaroon daw ng buckling kapag naabot niya yung critical buckling load. Okay, so paano yung magiging capacity? Sabi, ito daw yung formula, the pi squared di over the length squared. No? Tapos, dinerive natin to, di ba? Nang nangyari, naging pi squared di over the slenderness ratio squared. Kaya yun yung naging simplification niya. No? Dinerive natin siya. Yun yung magiging stress. Tapos, mangyari, multiply mo lang sa area, makuha mo na yung capacity niya, yung force. Okay, na magkakos ng buckling. Pero sabi natin, design di ba? Design. So, skip na natin to. Kunyari, alam mo na yan, tapos ka na yan, di ba? Tapos ka na yan. Discuss na natin yan. Okay. Ano na lang point dito? Okay, so, nangyari dito, meron kang dalawang capacity. Okay, depende kung saan siya papasok. Kung papasok siya sa inelastic buckling or elastic buckling. May formula na gagamitin, depende kung saan ka papasok dyan, di ba? Alamin mo lang yung condition, pag alam mo na yung condition, gagamitin mo yung equivalent formula, tapos ipa-plug in mo lang yung mga values. Okay? Effective length, so mabilis na lang to. So, kasalanan natin, no? Sabi natin, yung formula na yon ay mag-work kung pin-pin, pero sabi, hindi palaging ganun. Kaya anong mangyayari? Meron tayo ng mga value ng K. Ito yun. Okay? Sabi sa K, kapag magde-design ka, di ba, gagamitin mo yung theoretical kung sure na sure tayo na ma-achieve natin itong mga conditions na to. Pero sure ka ba na 100% fixed yung fixed connection mo? 'Di ba? Na walang magiging na walang magiging in angle, 'di ba? 'Di ba kapag fixed angle is zero yung niya, tawag dito yung slope sa point na yun. Sure ka ba na yung connection niya is very very rigid? Hindi mo magagawa yun. Meron yung tawag dito, meron yung kahit papaano, 'di ba?
So since hindi naman natin magagawa yung ideal talaga, so imbes na gamitin mo yung theoretical value, 'di ba? In practice sa design, ito yung ginagamit natin, yung mga recommended value. Okay, bakit daw? Kasi hindi naman natin nagagawa yung actual na perfect condition na perfectly pin, perfectly fixed, no? Pag design, ito ginagamit natin. Okay? Kapag ka-calculation lang sa still lecture mo, pwedeng ito yung gamitin natin theoretical kasi ito yung exact. Yeah, pero pag nagpa-practice tayo, nagdadagdag tayo ng mga kumbaga mas malalaking values dahil nga sabi, ito yung gagamitin mo kung approximated. Okay? And so ito yung magiging formula natin. Sabi ito daw yung capacity natin kung kung elastic or inelastic, pero sabi natin skip-skipan natin, kunyari discuss natin, hanapin natin yung mahalagang parte. Ang mahalagang parte ay nandito sa baba. Ayan. Okay. In-skipan na natin kasi alam mo na yun eh. Di ba? Ito lang naman yung mahalaga doon. Ang tagal ko na in-explain yun sa lecture natin. So, sayang yung panahon. Okay? Ito lang naman yan. Kumbaga yung mga diniscuss doon. Okay? Ito lang yung mahalaga dyan. Okay? Ano yung point lang? Kung papasok siya sa elastic, ito yung formula. Kung papasok siya sa inelastic, ito yung formula. Okay? Ang tanong, kailan siya elastic or kailan siya inelastic? Okay? Titingnan mo doon sa value ng ito. Okay? Pag less than siya dyan, gagamitin mo yung inelastic. Ito yung formula. Kung lalagpas siya sa 4.71 square root of E over Fy, ito yung formula. Ganun lang siya kasimple. Okay? Piliin mo lang kung ano yung tamang formula, plug in mo, tapos may sagot ka na. Okay? Yan na yung pinaka-summary ng column. So sobrang dali niya lang. Okay? So, maraming diniscuss dyan, pero karamihan doon hindi mo naman kailangan sa calculations. Basically, i-summarize natin paano mo siya gagawin. Kunin mo yung slenderness ratio, yung critical, strong and weak axis, kung ano yung mas malaki, yung mag-govern. Yung mas malaki, kukumpare mo sa 4.71 square root of E over Fy. Kapag lagpas, yung elastic, pag hindi, yung inelastic. May formula para doon sa dalawa, di ba? Kung ano yung masatisfy mo, yun yung gagamitin mo. Plug in, final answer. Tapos. Okay? Paano yung mangyayari sa design process natin? So siguro yun next time na pag-usapan natin. No? Meron siya suggestion dito paano mo daw mapadali yung yung calculation mo. Okay, ano yung magiging initial size na pipiliin mo, 'di ba? Kasi halimbawa meron kang W12, ang daming W12 eh. Saan doon yung pwedeng initial size? Okay, so hindi discuss natin next time. Okay, so yun lang muna for today. And so next meeting natin, so tutuloy natin yung discussion ng design for compression. Okay, ganito na lang gagawin natin, no? Yun nga, medyo alam mo na yun eh, kasi na-discuss naman dapat siya doon sa still lecture mo. Okay, na-discuss yan, or kung hindi man, kung wala ka pang still lecture, magpa-consult ka na lang. Okay, pa-consult ka na lang para mapasimple natin kasi ayoko namang i-discuss pa ulit-ulit yung mga bagay na alam mo naman na, 'di ba? Kasi in-emphasize na yan doon sa still lecture mo. Okay? Ganun na lang, no? Okay, so dito kasi dapat more on application na to ng design na na-discuss natin doon sa still lec. Okay? Meron ba dito hindi pa nag-still lec? Isa, dalawa. Okay, so ganun na lang gagawin natin, no? Kasi nga, yun nga, parang aksaya kasi sa oras para do sa iba. No? Kasi nga, nandun na sa still like yun eh. Nandun kasi yung concepts talaga. Doon dapat siya dinidiscuss. Okay, dito more on application ng design process. Okay, so gawin na lang natin. Okay, yun nga, ang gagawin natin yung mahalagang bagay, yung pinakamahalaga, yung pinakasummary na lang. Okay, tapos, yung tawag ito yung concepts, i-discuss na lang natin in separate discussion. Pwedeng magawin natin consultation, ganyan. Okay, kasi na-discuss na yun dun eh. Na-discuss na yun dun. Okay? So, ganoon na lang, no? Para mabilis lang. Kasi, yung flexure, mahaba din yung discussion dun, no? Pero, yung part ng design, mabilis lang talaga siya. Okay? Kung i-summarize natin yun, mabilis lang din. If else lang siya.